Magandang gabi. Narito ko ngayon para iulat ang mga simulain sa pagtuturo at pagsasalita. Layunin na ilalahad ang mga simulain sa pagtuturo at paglikha ng mga pagsusulit wika sa pasasalita na ipapamalas ang kahusayan sa paglikha ng mga pagsusulit wika batay sa makrong kasanayang pasasalita. Una, isalang-alang ang buong pagkatao ng bawat mag-aaral. Nililining sa pagtuturo ng wika. Ang kasanayan sa pagsasalita ay higit na nakakaapekto sa personalidad ng mag-aaral. Ang mag-aaral na may tiwala sa sarili at nakaranas na ng kasiyahan sa pagsasalita ang siyang may mataas na motibasyon at handang makipagsapalaran sa pagsasalita. Kaya't kailangan ng guro na maging sensitibo, maunawain at mapangganyak. Kailangan ding palaging pinupuri ang mga mag-aaral. Pumili ng mga tekstong makakaganyak at makapupukaw sa kawilihan ng mga estudyante. Ang mga kagamitang panturo ay kailangang angkop sa edad, interes, karanasan at kaalaman ng mga estudyante. Kailangan may kaugnayan din ang mga kagamitang panturo sa sariling interes at buhay ng mga bata. Pangalawa, bawasan ang pagkakabahala o pag-alala ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng paglalahad ng mga aralin mula sa madali patungo sa mga mahirap. Ang halos lahat ng mag-aaral, kapag sasabihan mong magsasalita sila sa harap ng klase, mababawasan ang ganitong pag-aalala kung uumpisahan ang mga gawain sa pagsasalita mula sa maikling usapan patungo sa mahahabang salitaan sa loob ng klase. Mula sa taong kapalagayang loob, halimbawa yung sa katabi niya sa upuan, bago pagsalitain sa harap ng isang pangkat na binubuo ng 4 hanggang 5 mag-aaral. Ang pagsasalita sa harap ng buong klase ay maaaring gawin ng paminsan-minsan sa mga paksang malapit sa kalooban ng bawat isa, tulad ng tanong na ano ang ginawa mong nakaraang linggo. Makatutulong kung ang paksa ng pagsasalita ay hindi alam ng klase at ang tagapagsalita lamang ang nakakaalam. Ang ganitong sitwasyon ay nagbibigay ng lakas ng loob sa tagapagsalita. Tiyakin na may lubos na pag-unawa ang tagapagsalita sa paksang kanyang tatalakayin. Alamin din ang uri ng wikang kailangang gamitin sa pagsasalita. Kung maaari, ituro muna ito kung kinakailangan. Panatilihin ang maayos na timbangan ng kawastuhan at katatasan sa pagsasalita. Sa paglinang ng mga kasanayan sa pagsasalita, kailangang bigyan ng guro ang mga mag-aaral ng sapat na pagkakataon upang mabatid ang dalawang mahalagang aspekto ng pagsasalita. Una, kailangang maituro sa kanila ang kawastuhan o accuracy na may kinalaman sa wastong pagbabalirala at paggamit ng mga angkop na salita, kayarian, at pagbigkas ng mga salita. Ikalawa, kailangan ding maituro ang katatasan o fluency sa pagsasalita na may kinalaman naman sa pagsasalita sa normal na bilis. Hindi tumigil ng matagal kapag naubusan ng salita at iba pa. Ikaapat, maging isang magaling na modelo sa mga mag-aaral. Ang mga mag-aaral na walang naririnig na sinasalitang Filipino maliban doon sa napapakinggan niya sa loob ng classroom ay aasa na lamang sa guro bilang modelo sa pagsasalita. Dahil sa ganitong kalagayan, kailangan sikapin ng guro na tamang Filipino ang dapat maririnig ng mga mag-aaral. Lalo na't ang guro ay hindi na tagapagsalita. Hindi kailangang maging mabagal sa pagsasalita kung magiging model ang guro. Dapat niyang isalang-alang
ang sumusunod. Una, sikaping masalita ang Filipino sa isang paraang maipagmalaki mo upang masanay ang mga mag-aaral sa pakikinig ng tamang Filipino at magkaroon sila ng tamang pagdama sa wastong indayog, diin at intonasyon ng Filipino. Pangalawa, paulit-ulit na pagpaparinig ng tamang indayog, diin at wastong bigkas ng mga salita upang gayahin ito ng mga mag-aral. At ikatlo, tuwirang pagtuturo ng tamang pagbigkas, intonasyon at iba pa upang matutuhan ng mga mag-aaral ang tamang pagsasalita. Ikalima, paglalaan ng angkop na estimulo para sa pagtatamo ng wastong pagsasalita. Kailangan palaging may pagkakataon ang mga mag-aaral sa pagsasalita upang mabigyan sila ng maraming pagkakataon sa pagsasalita at upang makatiyak na ang kanilang sinasabi ay ang gusto nilang sabihin. Kailangan kontrolin ng guro ang kanilang sasalitain. Magagawa ito ng grupo sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga input, tala, larawan, mapa at iba pa. Tiyakin ng oras na gugugulin ng mga mag-aaral sa pag-aaral o pag-unawa sa input ay mas maikli kaysa aktwal nilang pagsasalita upang makatiyak ang guro sa tamang alokasyon ng oras. Kailangang itanong niya sa sarili ang mga sumusunod. Anong bahagdan ng kabuuang oras ng mga gawain ang nakalaan sa pagbasa o pag-iisip? Anong kasanayan sa pagsasalita ang matututuhan sa gawaing ito? Mayroon bang sapat na panahon para sa pagsasanay ng target na kasanayan? Ano ang proporsyon ng oras ng pagsasalita ng guro sa pagsasalita ng mga mag-aaral sa gawaing ito? May kabatiran ba ang mga mag-aaral sa nilalaman ng estimulo, mapa, larawan, tala at iba pa? Hindi ba maging hadlang ang estimulo sa paglinang ng target na kasanayan? Ika-6, pag-iba-ibahin ang mga kaparaanan ng interaksyon sa klase. Isang mahalagang aspekto ng pagkatuto ng mga kasanayan sa pagsasalita ay may kinalaman sa matalinong paggamit ng iba't ibang kaparaanan ng interaksyon sa klase. Kung maglalahad ng bagong aralin sa pagsasalita at gusto ng guro na magkaroon ng kontroladong pagsasanay, mabisang gamitin ang whole class mode. Ang ganitong kaparaanan ay maganda sa pagmumonitor ng kakayahan ng mga mag-aaral sa pagsasalita. Madaling matitiyak ng guro sa paraang ito kung natututuhan ng mga mag-aaral ang tamang paraan sa pagsasalita. Bago nila pagsanayan ito ng may kapareha, pagdating na sa yugtong ang bibigyang diin ay ang kawastuhan sa pagsasalita. Kailangan bigyan ng mas mahabang oras ang bawat isa sa pagsasalita. Sa pagkakataong ito, gagamitin na ng guro ang pares-pares na pagsasanay sa pagsasalita. Ika-7, tiyaking malinaw ang mga panuto at naunawaan ng lahat. Maaring maging magulo ang panuto sa isang klase sa pagsasalita, lalo na't ang gawain ay pangkatan at may iba't ibang materyales ang mga mag-aaral. Ang pagpapakita o pagmomodelo kung paano isasagawa ang gawain, pinaka-epektibong paraan upang makatiyak na nauunawaan ng mga mag-aaral ang kanilang gagawin. Ang mga gawain ng mga mag-aaral. Hindi nangangahulog ang tapos na ang gawain ng guro pagkatapos may lahad at mabigyan ng pagsasanay ang klase. Sa isang aralin sa pagsasalita, may mahalagang tungkulin ng guro
habang ang buong klase ay nagsasanay ng pares-pares o di kaya'y pangkatan. Sa yugtong ito ng aralin, kailangan mag-ikot-ikot ang guro sa bawat pangkat at i-monitor ang kanilang ginagawa. Kailangan ng guro na himukin, tulungan ang mga mag-aaral na nahihirapan sa gawain. Maaring gawin payak ang gawain o di kaya'y ituro ang wika o estratehiya na kakailanganin sa pagsagawa nito. Itala ang mga pangkaraniwang kamalian at mga paulit-ulit na pagkakamali upang mabigyan ng pokus pagkatapos ng gawain. At papurihan ang mga mag-aaral na magandang pagtupad sa mga gawain o di kaya'y iyong mga nagsikap mapagtagumpayan ang gawain. Ika-9, tiyakin na may sapat na paghahanda ang guro para sa pagkaklase. Masalimut ang mga paraan ng isang aralin sa pagsasalita. Iba't ibang materyales para sa iba't ibang mag-aaral sa iba't ibang bahagi ng aralin. Mga pantulong ng audiovisual. Iba't ibang kaparaanan ng interaksyon at iba pa. Maaring mabigo ang guro sa pagkaklase kung hindi bibigyan ng atensyon ng mga detalye. Kailangan gumawa ang guro ng isang checklist na may bagay na gagamitin sa pagtuturo. Kailangan gagamitin ng mga ito at sino ang bibigyan nito para sa mga gawain. Ika-10, maging sensitibo sa pangangasiwa ng mga pagkakamali sa pagsasalita. Ang pagkatuto ng wika ay isang prosesong developmental at ang pagkakamali ay isang integral na bahagi ng pagkatuto. Kailangan tulungan ng guro ang mga mag-aaral na tanggapin ang ganitong katotohanan upang maging kasiya-siya ang pagkaturo at pagtututo. May 5 aspekto ng pagkakamali na kailangang lapatan ng desisyon ng guro. Ano ang iwawasto? Lahat ay nagkakamali sa pagsasalita. Kailangan na ang taal na tagapagsalita ay nagkakamali rin sa balirala kapag sila ay nagsasalita. Ngunit ang mga ito ay hindi pa ulit-ulit na pagkakamali. Sa katunayan, alam ng tagapagsalita ang tamang anyo ng mga salitang gagamitin. Sa pangungusap, nagaganap ang ganitong pagkakamali dahil sa iniisip ng tagapagsalita kung ano ang sasabihin niya ngayon. Tulad ngayon, ano ang susunod niyang sasabihin at inaalam pa rin niya ang reaksyon ng kanyang tagapakinig na sabay-sabay niyang isinasagawa. Ang ganitong uri ng pagkakamali ay tinatawag ng performance error. Hindi iwinawasto ang ganitong pagkakamali. Ang iwinawasto lamang ay iyong mga pagkakamali na nagaganap ng paulit-ulit sa pagsasalita ng mga mag-aaral. Mga aralin sa wika na binibigyang pokus sa pagtuturo. Nakapangingilabot sa mga tagapakinig, halimbawa, na ginawa ng likod. Ika-4, mga kayarian o balangkas ng wika na malimit na ginagamit sa pagsasalita. Gaano kadalas ang pagwawasto? Ito'y maaaring ibatay sa pagtitiwala sa sarili ng mag-aaral. Ang malimit na pagwawasto sa mag-aaral na kulang ang tiwala sa sariling kakayahan ay maaaring magpahina ng kanyang loob at tuluyang mawalan ng gana sa pag-aaral. Sa bahagi ng aralin, karaniwang ang pagkakamali ay nagaganap sa yugto ng paglinang ng kawastuhan sa pagsasalita at madalang naman sa yugto ng katataasan sa pagsasalita. Kailan iwawasto? Ang kagyat ng pagwawasto sa mga gawain tulad ng pagsasanay o drill.
Para naman sa mga gawaing kaugnay ng paglinang sa pagiging mataas sa pagsasalita, itala ang mga pagkakamali habang nagsasalita at talakayin ng mga ito sa gawain. Kailangan pangkatin ang mga pagkakamali. Halimbawa, pagkakamali sa pagbigkas, pagkakamali sa balirala, pagkakamali sa pagpili ng tamang anyo ng pangungusap, salita at iba pa. May sasagawang pagwawasto sa iba't ibang paraan. Una, sa pamamagitan ng pagmumodelo. Pangalawa, sa pamamagitan ng pagpapabaha o flooding. Ikatlo, sa pamamagitan ng pagpapaliwanag. Hanggat maaari, hayaang iwasto ng mag-aral ang sariling pagkakamali o di kaya'y ipawasto sa kapwa mag-aral ang kani-kaniyang pagkakamali. Ang ganitong paraan ay hihimok sa mga mag-aral na pananagutan ang anumang pagkakamali sa kanilang sariling pagkatuto. Gagawa lang ng pagwawasto ang guro kung siyang hinihingi ng pagkakataon. At ito ang pagpaplano ng isang aralin sa pagsasalita.